Kinben Book 5, Chapter 18. Nanatili ang dikit na palitan ng mga puntos sa pagpapatuloy ng laro sa pagitan ng Falcons at Tamaraws, at medyo nagulat ang mga taga-Palawan dahil sa nangyayari. Para kasi sa kanila, ang pagkakaroon ng Maharlika League experience ng Falcons ay isang malaking advantage. Kaso, sa pinapakita ng Ormin, ay tila sinasabi raw nitong handa na sila sa bigger leagues. Si Soko nga ay bumigla ng hinto habang binabantayan ni Gargano, at sa paghabol ng defender niya sa kanya ay isang mabilis na pag-sidestep ang isinunod niya. Nabigla roon si Gargano at sa pagbalik niya ay doon na siya nawala ng balanse na naging dahilan upang magwala ang Palawan crowd. Bagsak si Gargano sa bilis ni Soko. Mr. Speed ankle-breaking crossover was real. Bulalas pa nga ng commentator na na-hype na rin sa nangyayari sa kalagitnaan ng second quarter. Si Tank nga ay agad na nagbigay ng screen para kay Soko at ganoon din ang kanilang power forward kay Garong. Walang alinlangan niyang inatake ni Soko ang basket at sa pagtalon niya papunta rito ay napaseryoso siya nang lumitaw si Ramirez na susubukan siyang pigilan. "You're insane if you think you can stop me dunking." Sambit ni Soko at napangwi sa air si Ramirez dahil hindi niya natamaan ng bola, at doon na nga napatayo ang mga taga-Palawan nang dakdakan ng kanilang ace player, ang ace player ng Ormin. Bumagsak si Ramirez at si Soko naman ay lumapag ng may pagngiti sa mukha nito. Si Aguilar naman ay mabilis na sumigaw at binangga ang katawan ni Derek dahil sa tuwa. "Palawan! Palawan! Palawan!" Nagwala na rin ng crowd at ngayon nga ay naging 10 ang lamang ng Falcons sa Ormin team. Ito nga rin ang naging dahilan upang ang Tamaraws ay mapatawag ng timeout sa score na 40-30. Nakikita pa nga si Aguilar na pinagwawala lalo ang crowd para maramdaman ng kalaban ang home court advantage nila. Si Soko naman habang naglalakad pabalik ng bench ay makikitang kalmado lang na natutuwa sa nangyayari. Wala na raw makapigil sa kanya, kung kaya't ipagpapatuloy na raw nila ito hanggang sa matapos ang game. Sigurado raw na tambak ang kalaban sa pagtunog ng huling buzzer kung mananatiling ganito ang performance ng mga iyon. Parang pagod naman ang team ng Ormin sa pagbalik nila sa bench. Si Coach Recto nga ay pumalakpak na lang para kuhanin ang atensyon ng mga parang pagod na niyang mga players. "Pagod na kaagad kayo? Wala pa tayo sa second half. Kaya pa nating mahabol ang score nila." "Henrik, what happened to you? Parang masyado kang gigil. At team, nawala ang depensa ninyo. Are you afraid? This was not the basketball that I've seen from you during our last game against Oxy. Simon, go all out against your opponent. You're much stronger than them. Fight for the rebound and don't mind if you got fouls. Play with physicality." Sambit nga ni Coach Recto sa pinakamalaki niyang player na tumango naman agad. When the game continued, we will now focus on this strat. They are fast, but I know we're faster than them. I am right? May pagnising tanong pa ng kanilang coach na nakatingin sa mga mata ni Henrik. "You promised me that you will show everyone who you are. But when I watch you, you're just like the other normal players that I used to coach. You wanted to be respected despite of your height, but you didn't really use your advantage against your opponents. Calm your mind and play all out. You are the main offense of our team, remember?" Seryoso pang ang winika ni Coach Recto kay Ramirez na napakayong sandali ng kamao nang marinig yun. Kasabay rin ito ay ang pagtapik sa balikat niya ng katabi niyang si Jeric. "Babakapan ka namin. Isa pa, baka nakakalimutan mo." Nanonood si Knight. Mahinang wika ni Jeric at dito na nga sandaling nagdilim ang paningin ni Henrik. Tumayo na siya at bumuntong hininga. Nasa likuran lang nila si KA7 at hindi na niya pwede pang hayaan ito na pagtawanan pa siya. "Walang puwang sa basketball ang tulad mo. Ang liit mo. Dapat ay naging 6-footer ka man lang. Hindi mo man lang ako matalo. Nag-improve ka ba? Mapag-iiwanan ka. Nakita mo ba si Mendez? Si Romero? Parang dati lang ay ikaw ang pinakamagaling pero ngayon parang hindi na. Mukhang pati sa Ormin ay hindi na rin ikaw ang magiging pinakamagaling." Naririnig nga rin niya ang mga pagtawa ni Knight sa kanya tuwing natatalo siya nito. Wala bang improvement?
Mabuti na lang at nakaranas ako ng talo sa OMPL. Ngayon, ipapakita ko sa mga taga Palawan na ito na hindi basta-basta ang mga taga Oriental Mindoro, na maraming malulupit na players ang nakatira roon. Unti-unting napangiti si Henrik na napatingin sa kanyang mga kasamahan, at isa na ako sa mga iyon. Tumunog na nga muli ang silbato ng referee at hudyat ito upang ang laro ay magpatuloy na. Ipasa ninyo sa akin ang bola, ako muna ang bahala. Kung hindi ko ito magagawa, matatalo tayo sa game na ito. Ako ang bahala sa opensa at kayo naman sa depensa. Sambit ni Henrik at tumango naman ang kanyang mga kasama. Si Coach Recto nga ay in-English pa iyon para kay Black. Isang mabilis na press nga ang ginawa ni Ramirez sa pagpapatuloy ng game, at kung papansinin ay parang wala lang iyon sa kanya. Matapos iyon ay nagwala na naman nga ang mga taga Palawan nang hawak na naman ni Soko ang bola. Si Gardiano nga ay napahanda kaagad dahil siguradong lulusutan na naman daw siya nito. Their defense became tight, sabi naman ni Soko sa sarili, at dito na nga gumalaw ang isa niyang paa. Binigla niya ng sidestep si Gardiano, at nang sumabay ang kanyang defender ay isang mabilisang paglayo ang kanyang ginawa rito. Isang step back shot ang kanyang pinakawalan, kaso nagulat siya nang natakpan ni Garong ang kanyang basket vision. Anong ginagawa nito rito? Tanong ni Derek na nabitawan na ang bola, na kahit hindi nabutaan ng kalaban ay alam naman niyang sasablay. Paglapag nga niya ay napasigaw agad siya ng rebound, at doon na nga natumba si Tank nang tumalo na si Black. Nakuha ng Ormin ng rebound, at kasunod noon ay ang isang long pass, at pagkakita ng marami sa tumatakbong si Ramirez ay doon na napakuyom ang mga taga Ormin. Sinambot ni Henrik ang bola at bumigla ng hinto sa 3-point area ng side nila. Doon ay nagpakawala na naman siya ng tres, na muli na namang hinalit ang basket. Ito ba ang reason kaya si Gardiano ang defender ko? Para makatakas agad si Ramirez? This was not right. I need to be his defender or else. Sambit naman ni Soko. 4 na nga lang ang lamang nila, at sa pagbalik ng bola sa kanila ay agad siyang humingi ng screen mula kay Aguilar. Lumapit ito at doon na nga nagkaroon ng switching. Si Ramirez na nga ang bumabantay sa kanya, kung kaya ginamit niya ang kanyang laki laban dito. Tinalikuran niya ito at pinostehan para ilapit sa basket. Ang mga taga Palawan nga ay nagwala na naman nang bumigla si Soko ng ikot sa kanyang defender. Nilampasan niya si Ramirez at inatake ang basket. Sinabayan naman siya ni Black sa ere, at dito na nga siya napangiti dahil iniiwas niya ang bola sa mga kamay nito, at dito nga ay isang reverse layup ang kanyang pinakawalan. Umangat na ang bola mula sa kanyang mga palad, kaso may humarang na kamay roon at nabigla siya dahil si Gardiano ito. Nakangiti ito na ninakaw ang bola, at sa kanyang paglapag ay siya namang mabilis na paghabol ni Aguilar at Lazaro sa nasa gitna ng si Ramirez. Henrik, bulalas pa ni Gardiano na ibinato na nga ang bola rito. Ang mga manonood ay biglang napalunok dahil pagkasambot ni Ramirez sa bola ay hinarangan agad siya ng 2 nakaputi ng jersey. Iginalaw nga agad ni Ramirez ang bola papunta sa kanyang likuran, at nang makita ng 2 Falcons ang paparating na si Chavez ay doon naman napaseryoso ang marami nang lumusot sa pagitan ng 2 ang ball handler ng Ormin. Tumakas si Henrik at dumiretso sa basket na mabilis namang sinabayan ni Aguilar. Napasigaw pa nga si Henrik nang pakawalan niya ang bola dahil sa braso niya tumama ang kamay nang humabol sa kanya. Iniiwas pa niya, nasabi naman ni Aguilar na alam na ang sunod na mangyayari. Iyon nga ay ang pagsilbato ng referee, at kasunod noon ay ang pagpasok ng bola sa basket na nagpatahimik sa home crowd. Basket counted, may kasama pang foul. Bulalas ng commentator na hindi makapaniwala sa ginawa ni Ramirez. Si Henrik Ramirez nga ang pinakamaliit sa loob ng court, pero nagawa nitong paglaruan ang depensa ng mga kalaban nito sa maikling panahon. Ngayon ka man trash talk, pinauna ko lang kayo kanina. Biglang sabi pa nga ni Ramirez na ikinaseryoso ni Aguilar na nilampasan na lang niya na parang wala lang. Mayabang ka ah, sabi naman ni Aguilar. Hindi ako mayabang, sadyang hindi mo lang ako kaya. May kaunti pang tawa si Ramirez doon na ikinakuyom ni Aguilar. Naipasok pa nga ni Ramirez ang bonus shot na naging dahilan upang ang score ay maging 39-40.
at isa na lang agad ang lamang ng Palawan ng oras na iyon. Sa sunod niyang possession ay makikitang pinopostehan ni Aguilar si Ramirez. Hiningi nga agad niya ang bola kay Lazaro at mukhang nais nitong bumawi kay Ramirez na halatang hirap sa pagdepensa sa namomosteng nasa harapan nito. Tingnan natin ngayon kung mapipigilan mo ako, Ramirez. Bulalas ni Aguilar at nang mapaatras niya si Ramirez ay doon na siya walang awang tumalon paharap. Itinira niya ang bola at bumagsak naman si Henrik na ikinatuwa niya kaagad. Pumasok ang bola sa basket, kaso sumilbato rin ang referee na may pagsuntok pa sa hangin. Number 11, offensive foul. Bulalas nito na ikinatahimik agad ng Palawan crowd. Si Reggie nga ay hindi natuwa sa tawag na iyon, kaya kinumpronta agad niya ang referee. Flap iyon, ref, paano offensive foul? Reklamo nito, kaso bigla niyang narinig na nagsalita si Ramirez sa likuran niya. Tinamaan ako ng siko mo, baka gusto mong panoorin ang replay. Natatawang wika ni Ramirez at si Reggie naman ay napakuyom naman agad ng kamao. Kaso sinalubong siya ni Tank at inakbayan. Relax lang, Reggie, wika nito at lumapit din nga rito si Derek. Ako na kay Ramirez, paglalaruan ka lang niyan. Sabi nga ni Soko na parang ayaw pa rin tanggapin ni Reggie. Huwag ka nang mapilit, Reggie, matatalo tayo kung pipilit mo ang gusto mo. Seryosong wika na nga ni Tank na ikinatango na lang ni Aguilar. Sorry, Captain. Bumalik ang possession sa Palawan at ngayon nga ay hawak ni Derek ang bola. Napaseryoso nga siya nang si Ramirez na ang kanyang defender. Mas lalo tuloy siyang natuwa at dito nga niya pinatalbog ng mabilis ang bola. Kaliwa tapos kanan. Isang mabilis sa pagtaliko din ang sunod na binigla niya ng balik sa pag-aakala niyang nakakapagpaingay muli ito sa kanilang crowd. Kaso nabigla siya nang nakasunod agad sa kanya si Ramirez. Iniiwas niya ang bola mula rito, kaso isang steal pa rin ang nagawa nito. Dito na nga nagwala ang ilang fans ng Puerto Princesa team na ayaw manalo ang Falcons. Si Ramirez naman ay biglang inunahan ni Derek at dito na nga makikita ang kanilang fast break matchup. Desidido silang matalo ang isa't isa, kaso isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ramirez. Hindi ko maramdamang si Knight ang bumabantay sa akin, kaya easy lang nalusutan kita. Wika ni Henrik sa kanyang sarili at sa paggalaw ng kanyang katawan pakaliwa ay doon naman sumabay si Soko na may kasamang pag-iingat dahil baka mag-sidestep siya. Kaso isang mabilis na pagtalbog ng bola ang kumawala rin at muling bumalik si Ramirez sa kanyang pinanggalingan. Another 3 shot. Bulalas pa nga ni Soko na napahakbang agad pauna at napatalon. Pinakagat pa nga siya ni Ramirez at makikita ang dahang-dahang pagngiti nito. Isang pain pala ang ginawa ni Henrik at dito na nga siya tumalon at kasama nito ay ang pagbangga ng kanyang katawan dito. Gamit din nga ang tamang pagkontrol sa bola ay pinakawalan din ni Ramirez ang isang bilisang tira mula roon. Sumilbato rin agad ang referee at bumagsak ng sabay ang dalawa sa sahig ng court. Ang bola naman ay tumama sa bakal ng basket, kaso sa pagtaas nito at muling pagbalik ay doon na nga ito pumasok sa loob noon. Basket counted. May kasama pang foul mula sa 3-point area. Naibulalas nga ng commentator na pinagpawisan din dahil sa mga ginagawa ni Ramirez. Napangiti naman si Knight nang makita ang ginagawa ni Henrik. Mas lalo ka nang yayabang nito. Sabihin na nating okay ang ginagawa mo, pero kailangan mong i-convert iyan sa panalo. Ang mga players nga ng ibang team ay parang nakaramdam ng hindi maganda sa naging performance ni Ramirez. Parang napakadelikado raw nitong bandayan dahil kung nagagawa raw nito ito sa isang Derek Soko ay pwedeng magawa rin daw nito ang bagay na ito sa iba pa. Isang 21-5 run ang pinantapos ng Ormin sa unang half ng game. Hindi nga malaman ng marami kung paano ito nagawa ni Ramirez. Sa 21 puntos kasing nagawa nila sa run na iyon ay 17 points dito ang ginawa ni Henrik Ramirez na pinukaw ang atensyon ng lahat ng mga manonood. Maging si Maki nga ay hindi maiwasang mapangiti sa ginawa ni Ramirez. Ibang iba ka maglaro ngayon ah. Mukhang hindi na niya papayagang maulit pa ang nangyari sa OMPL. Ang galing, nagawa niya ayun kina Aguilar at Soko. Nangingiti namang wika ni Ricky sa isip na parang mas lalong nakaramdam ng excitement sa mga makakalaban nila. Nakikita naman ang ngiti ni Baron habang sumisinti ng sulyap
kina Tristan at Marky na parang hindi natutuwa sa nangyayari. Go 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 Ormin! Tambakan ninyo ang Palawan! Sigaw pa nga ni Baron at sinalubong naman siya ng malakas na boo ng mga nakapaligid sa kanilang mga taga rito. Huwag dito Baron, wala tayo sa atin. Nasabi naman ni Martin at tumawa lang naman si Baron dahil wala raw siyang pakialam. Sira ulo kapag tayo kinuyog dito. Sabi naman ni Larry at hindi naman siya pinakinggan ni Baron nang umiti na lang kina Tristan at Marky. Huwag mong papatulan Tristan. Mahina namang wika ni Marky sa kanyang katabi. Sabi kasi sa iyong sa Ormin tayo pumusta. Wika na nga lang ni Agoncillo na nakakaramdam ng pagsisisi sa kanyang pinustahan. Mukhang hindi natin pwedeng maliitin ang lahat ng teams na kasali rito sa Mimaropa League. Nasabi naman ni Rare sa kanyang katabing si Calvin. Hindi naman ako ganoong player. Sabi naman ni Calvin na abala sa pagkain ng mani. Sa pagsisimula ng third quarter ay mukhang babaguhin ng Palawan Falcons ang momentum na nasira lang ng isang clean block ang nagawa ni Ramirez kay Soko nang umatake ito sa basket. Napatayo ang ilan at maraming taga Palawan ang hindi makapaniwala sa nasaksihang iyon. Timing. Sabi naman ni Ramirez at sa paglapag nilang dalawa ni Soko ay doon na nga nagkatinginan ang dalawa na para bang may naglalabang mga aura sa kanila na hindi nakikita. Hindi na ako natutuwa sa isang ito Basang-basa niya ang galaw ko. Wika nga ni Soko sa sarili at sa pagbalik ng bola sa kanila ay nagmintis naman siya ng tira dahil sa intimidasyong ginawa ni Ramirez. Sa larong ito nga ay medyo napaseryoso rin ng marami dahil ang isa sa top rebounders ng Maharlika League na si Tank, bagamat may 7 rebounds na, ay parang hindi pa rin maganda ang ipinapakita. Naunahan pa nga siya ni Salonga, ang backup ni Black sa center position sa pagkuha ng bola. Wala ngang kamalay-malay ang mga taga Palawan na dahil sa ginawa ni Henrik ay mas tumaas ang kumpiyansa ng mga kasamahan nito. Pagkakuha nga ni Salonga sa bola ay agad niyang ibinato ito papunta sa kanilang side na kung saan ay naroon na si Ramirez. Si Ramirez na naman. Bakit parang hindi siya mapigilan ni Derek? Mas malaki siya rito. Kanya-kanya na nga ng opinyon ng mga manonood. At sa muling pagtatapat ng dalawa ay isang biglaang sidestep ang ginawa ni Ramirez sa sumabay sa kanyang si Soko. Hindi ka na makakaulit. Lumangit-ngit nga sapatos si Derek sa sahig nang sabihin niyon. Kaso sa paglapit niya kay Ramirez ay bumigla naman ito ng hinto na nagpadiretso sa kanya. Hindi lang iyon, isang swabeng pag-abante pa ang ginawa ni Ramirez na nagpaseryoso sa mga manonood. Isang crossover mula kay Ramirez at isang layup ang kanyang ginawa. Bulalas ng commentator na parang gustong-gusto ng manalo ang Ormin sa pagkakataong ito. Napangiti na nga lang si Henrik na napatingin kay Soko at ngayon nga ay siguradong sigurado na siya. Mas magaling daw siya sa player na ito na Mr. Speed ang bansag. Hindi ko alam kung bakit iyon ang alias na ibinigay sa iyo. Pero marami pa akong kakilala sa Ormin na mas mabilis sa iyo. Wika pa nga ni Ramirez na talagang parang sinuntok ng katotohanan si Soko ng oras na iyon. Ito ang advantage naming maliliit na players kumpara sa inyo. Ang speed. Sambit pa nga ni Ramirez sa sarili at pagkakita niya sa kanyang mga kasamahan ay isang ngiti ang kanyang ibinigay sa mga ito. Talunin natin sila. Wika ni Ramirez at doon na nga sumigaw ng malakas ang kanyang mga kakampi. Oo! Ginulat nga ng Oriental Mindoro Tamaraws ang mga taga Palawan nang silatin nila ang unang panalo sa Mimaropa League kontra sa Palawan Falcons sa score na 103-76. Ito rin ang naging dahilan upang ang pangalang Henrik Ramirez ay kalampagin ang mga taga Mimaropa ng isang 60 points performance ang kanyang ginawa sa unang laro pa lang ng liga. Ito na ba ang simula ng pagkilala sa Oriental Mindoro sa larangan ng basketball? Ang ligang ito ba ang magiging daan upang matupad ang pangarap ng mga sinaunang players dito na nakalimutan na sa paglipas ng panahon? Masayang-masaya nga si Isaiah sa naging resulta ng unang game at ganoon din si Gob na nasa opisina niya sa Kapitolyo ng mga oras na iyon. Nakikita mo na ba Isaiah ang pangarap natin noon? Mukhang ito na ang simula para sa Oriental Mindoro para makilala na isang pugad ng mga magagaling na basketballista.
ang era para sa probinsya sa larangan ng basketball sa Pilipinas. Sabi nga ni Gob sa kanyang sarili na hindi mawala ang ngiti sa labi. Kaya dapat gawin din ito ng team mo sa game ninyo mamaya. Naging magkaiba man ang teams nilang dalawa, ay iisa lang naman ang kanilang layunin. At ito ay ang ituloy ang naudlot nilang pangarap noon.